Maayong adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to ay nagpa-harvest nga pala ako ng tilapia dahil meron akong pinsan na nanghingi kasi birthday niya at syempre gusto niya ng tilapia para mag-ihaw-ihaw sila. So nag-harvest siya at syempre dahil nag-harvest siya, kailangan ko rin mag-harvest kasi mga bakla din nanghingi at saka yung mga tita-tita ko. So ayan na nga ang tilapia, pero bago ang lahat, dito muna tayo. Umagang-umaga pa lang ay nagpatrabaho ako sa aking mga trabahante na kung saan pinatanggal ko nga yung mga bougainvillea dyan sa harapan namin dahil hindi na po siya namumulaklak guys, kasi pangit pa lang yung bougainvillea pag nilagay mo directly sa ating lupa. Ano ba naman tong video na to kung saan-saan lang napunta. So mamaya natin anuhin na yung ano, kasi yung bougainvillea kasi pag tinanim pala siya direkta sa lupa, lumalaki lang siya ng lumalaki, pero yung bulaklak niya konti at sumasanga lang siya at puro down lang siya. So ang ginawa ko, pinatanggal ko siya lahat-lahat at pumili ako ng bagong paso at para malipat siya, para mas bulaklak talaga ang mangibabaw kaysa sa mga dahon. Anyway, ito nga pala si Rap Rap. Siya lang kasi ang marunong dito sa amin na mga grupo ng mga kapatid ko at saka ng mga trabahante ko. Siya lang medyo magaling dyan sa paglaya ng ating isda. So siya pang pinalaya ko ng at binigyan ko na lang siya ng pambaon kasi nga yung pinsan kong si Janjan, birthday niya at nanghingi sila ni Mukoy ng pang-ihaw-ihaw nila at ulamin din nila, at dumating din naman ang mga kapatid ng papa ko, si Auntie Ima at Auntie Tating. Binigyan ko na lang din sila kasi nagtrabaho din sila doon sa balay para doon sa paglilinis ng aming bahay na pinapinturahan ko. So ito na yung mga isda na kinuha nila at yung mga bakla ay nanghingi din, at binigyan ko rin si Gimo kasi uwi isa sa kanila para mag-celebrate ng kanyang 200,000 followers sa kanyang Facebook. So nagdala sila ng mga isda. Sabi ko sa kay Rap Rap na damihan na lang ang paglaya para mahati-hati sa ating mga bakla na nanghingi din. So sa mga tita ko na hindi pa nabigyan, hindi naman sila pumunta, so pasensya na. Next time pag wala lang kayong ulam, manghingi na lang kayo ulit. Punta na lang kayo dito sa farm para maghingi. Kaso lang kailangan merong marunong maglaya o manguha ng isda, kasi pag wala, mamingwit talaga kayo. So ito lang yung nakaugalian namin dito. Pag may kailangan lang dito na isda, pag may nanghingi lang, bibigyan ko na lang yung mga, lalo na yung mga pinsan ko or mga kamag-anak ko pag nanghingi, pero nahihiya kasi sila. So okay lang yun, huwag kayong mahiya. Hanggat meron tayong isda, pag medyo malaki-laki naman, sasabihin naman namin pagkakatapos lang ganito, ganyan. Ano ba, kakakuha lang ngayong week na to, next week, huwag masyadong lagi kasi baka maubos ang ating isda. Charot lang, baka magtampo ang ating mga isda at wala natin makuha. Pero anyway, masyado namang marami ang ating isda na nakalagay dyan. So thank you Lord dahil marami kaming supply na isda dyan sa aming fish pond at mabilis naman siyang dumami. Maraming salamat. Yung mga gulay lang talaga namin yung medyo napinsala ng bagyo, pero okay naman siya kahit paano. So ito na po ang ating mga isda or sa fish pond. So salamat Rap Rap sa pagkuha ng ating mga isda at para yan sa birthday ng aking pinsan at para na rin sa mga tsaheng ko. So ayan na yung si Ma'am si G, nag-ano naman sila ng mga gamit dyan. So ayan na si Rap Rap. So ang katagal matapos ang video na to. Sige mo po nag-video nito, sabi ko mag-video siya. So ito na nga yung mga isda na natira kasi nga nadala na ng pinsan ko yung mga isda, tapos yung iba naman ay nadala na rin sa mga tita ko. Ito naman yung isda na paghatian lang ni Gimo. Kumuha si Gimo dyan, tapos nag-ihaw-ihaw din sila ni Argel kasi may bisita siya na mga charismatic, at kumuha din si Britney at si Rhea Filingera kasi since sila lang yung mga bakla dyan na dumating habang nangunguha ng isda. So sila lang nabigyan kasi sila yung nakapaghingi, diba? And after that, habang naghihingi sila ng mga isda, ako naman ay nangunguha ng mga bulaklak na kalachuchi na kulay pink. Di ko alam kung anong isda, kung anong bulaklak nito, anong pangalan ng bulaklak na ito. Pinagpuputol ko po siya kasi yan po yung ililipat ko doon sa ating pinagputulan ng ating bougainvillea o pinagbunutan. So itong halaman na to, wala akong gunting, na wala na naman yung, saan na misplace na naman yung gunting ko na panghalaman. So anyway, itong pangalan, comment down kung anong pangalan ng bulaklak na ito. Parang variety siya ng kalachuchi pero maliliit lang siya. So yun ang ilalagay ko doon. So after nyan, binasa ko muna ang ating lupa na pinagbunutan ng ating bougainvillea kasi nilagyan nila ng bagong lupa yan. So binasa ko siya para medyo bumaba yung lupa at mabantok ba ang tag nito, basta ma-absorb ng mismong lupa yung tubig, at para hindi basta tawag nito mabantok ba siya, magpabantok ba guys, Bisaya unsa ano, para mo gahi gamay ba. So binasa ko muna siya, tapos after that pag okay na yung lupa, medyo hindi na siya masyadong maalsa, saka ko tinanim yung ating mga tinusok-tusok ko lang siya guys dyan. Madali lang naman yan kasi madaling tumubo tong halaman na ito, at meron naman akong green thumb. Agriculturist ang lola mo. So tinanim ko lang siya dyan habang malikot ang aking mga pusa na nakikialam dyan kasi sila tumatae. Charot lang. So ayan, sana lumago sila at mas maganda kasi yan kasi mabulaklak siya na kulay pink, tsaka mas maganda kasi yung kulay pink na lang pag nilagay sa
lupa directly kasi mas marami siyang bulaklak na napoproduce kaysa sa dahon. O, diba? Tapos yung mga pinagbunutan naman ng mga mga bougainvillea, nilagay ko lang dyan sa kanal para matubigan siya at hindi mamatay-matay kasi hindi ko siya maasikaso. After that, inano ko pala kay Bimbo na putulin yung mga sanga-sanga kasi itatanim na namin siya sa paso kasi bumili na si Donna yung asawa niya. So ito na po yung mga pinagputulan ng mga tag nito, bougainvillea. Tapos ayun, sana tumubo pa sila pero feeling ko naman tutubuin siya kasi may mga gamot naman yan siya at nilagay naman siya sa lilim. Tapos saka namin siya ilalabas pag medyo mainit, pag okay na siya sa ibabad sa mainit na lugar o direct sunlight. Diba? Ang tagal naman ng video nito, nakakapagod mag voice over. So after that, si Rap-Rap naman sa gilid naman ay nagkukuha naman ng mga lupa, ilalagay dyan sa paso na bagong bili para dyan i-transfer natin yung mga bagong bougainvillea. Dyan natin sila replant. Basta bagong tanim. After that, natanim na siya, nalipat na siya, pack really quick. Ayan, hapon na siya, nandyan na siya nakalagay sa paso. So nilipat na nila ni Ilingling dyan. Tapos sabi ko ilipat doon sa may malilim kasi bago pa rin siya matamaan ng direct sunlight because they're going to die. Right? We're going to die, diba? Mausok ang paligid kasi nag-fumigate kami. Dahil maraming mukhang lamok na bakla dito. After that, ito na siya. Diniligan ko na siya para kahit papano ay mabuhay siya. Ayan na. So, kaya ng umaga yan namin siya diniligan. Tapos ngayon hapon na ulit. Kaya na lang tinransfer. So, nabuhay naman ang kanyang mga dahon. Tapos yung iba naman ay tinanggal yung mga dahon. So, ayan na siya guys. After that, mamumulaklak na yan siya. Anyway, maraming salamat for watching guys. Ito nga pala yung mga isda na nakuha namin sa paglalaya or pagsabay. Basta, pamumukot pala sa Tagalog. So, enjoy watching and thank you for watching. Ingat and God bless you all. Bye! Ganda sa gray. Press na press, gambak-gambak pa. So. Kamay naman lagi ni. Kada ay kawo mi kun sila. Ha? Kada ra. Dagan ka mong file. Dili ko magkuha ng ako para sa ito. Ako ang silupin. Para ako break mga upat lang ang subo. Sa lima. Ay nako ako sa ito. Para mga ikubag niya. Ang kanabi ang silupin. Kung aros kawagan na ako, nawala ko dito. Kira ba? Ala, apa? Ala. Dalan. Sini sabon na. Ako ni, mong yatag sa ako. May pila. Wala ba? Mananakaw mo sila. Hindi na maulit mo sila. Oo, may lasing na. Kasi mo dito. Abot ko na. Why ko ba? Nalibang. Andag ko ako kay Sibong. Agoy! Iman dito. Nakaino na sila nga bayot, hindi na nabutan na. Ano ba sa akin sa bayot? Wala. Sa kanila. Hindi na mahurot ninyo. Ha? May laisa. Laisa. Buka siya ko siyempre. Wala. Jikan, maratot wonder. Alam mo, sige mo.
kas ko 500 daw. Ate Ria! Magbayad ko sa 510. Ate Ria! Ha? Sa gamay na na. Gamay na ba ana? Dagan pa na magwan. Dagan pa kwadra. Dala ka. Pas William. William, pakwa William. Wag, kuhan dito ba si Lope? Butang sa kilid. Butang ko sa kilid kay Bruno. Ah, dala? Pamakamak na nimo. Gara sa gani. Wala. Ate Ria! Kuha dami ba? Mag-ambak-ambak yung gina, William. Nanguha ko ng fish, tilapia kanina. Ha!